yung pagpapalakas sa atin ng Panginoon, yung continuous provision ng ating Panginoon. Kasi po pag may pag may pinapagawa ang ating Panginoon, mahirap po gawin yan ng tayo lang mag-isa. Okay? Kailangan talaga mayroong pagsusustain na ginagawa ang ating Panginoon at dapat yun ay consistent na nagagawa natin para sa ating Panginoon. Okay? So yun po siya. God called you o called us for a purpose. Kaya pag sinabi ng ating Panginoon, tinawag kita na mayroong layunin, mayroong kang purpose, syempre ang ating Panginoon, hindi ka naman uutusan ng nang ikaw lang mag-isa. Siyempre, dapat sasamahan ka niya. At alam niyo po ba, kapag mayroong purpose ang ating Panginoon at minsan, naririnig natin sa Word of God yon, sabi niya, ganito gagawin ko sa iyo. Siyempre, minsan nakaka-encourage, di ba? Pag nakakarinig ka ng mga Word of God, Word of wisdom, di ba? Galing sa salita ng ating Panginoon. At minsan, pumapasok talaga sa puso mo na na-inspired ka dyan eh. Tama? Na-inspired ka. Okay, parang pag nakikita mo yung pag nababasa mo yung Word of God, naririnig mo, pag sinabi ganito, pag sinabi niya na ganito, pag sinabi niya na ako yung may magandang plano sa iyo, o ano yung plano mo, pero nai-encourage ka ron. Tama po? Na-encourage tayo doon. So, every time na may maririnig tayo na salita ng ating Panginoon, nakikita agad natin yung magandang picture at resulta na yon ng ating Panginoon. Yung resulta na gagawin ng Diyos, every time yon may maririnig ka na salita ng ating Panginoon na nakaka-encourage sa'yo. Minsan, napipicture mo agad kung ano yung pwedeng gawin ng Panginoon yung resulta sa ating mga kaisipan. At ang purpose ng Diyos, syempre, pag may purpose sa iyo ang ating Panginoon, syempre, alam po naman natin yan na hindi lang natin yan pang sariling kapakanan. Minsan talaga, ang purpose ng ating Panginoon ay merong ka talagang gagawin na alam ng ating Panginoon na ito ay magagawa mo. Okay? Nakasama siya. So, yun po siya. Kaya dito po, binibigyan tayo ng ating Panginoon ng kakayahan para gawin to. Para pag sinabi ng ating Panginoon, katulad kay Abraham, katulad sa mga tao na nababasa natin sa Bible, lahat sila binigyan ng purpose ng ating Panginoon. At tatandaan po natin, kapag sila ay binigyan ng purpose, bibigyan din sila ng kakayahan para magawa iyon. Ibig sabihin, pag may purpose sa iyo ang Panginoon, bibigyan kanya ng kapasidad para gawin ang isang bagay. No? Halimbawa, yung patotoo kanina ni Kuya Rico, kung purpose sa kanila ng Panginoon yon, bibigyan siya ng kapasidad. Kahit mahirap fill-upan yon. Ako nga, di ba, minsan kayo pumipill up ng mga gano'n. Sabi ko, ano ba itong pipill upan na to? Kailangan mo magtanong kasi minsan ngayon mo lang naiikwentro yung mga gano'ng mga tanong, no? So dito po, makikita po natin yon. Pag gusto kang i-bless ng Panginoon, may purpose kasi sa iyo ang ating Panginoon. Bibigyan kanya ng kapasidad para magawa mo yon. Okay? So yun po siya. Kaya dito, makikita po natin yon na yung binigay niya sa atin na kapasidad na yon, yung purpose na yon, ay binibigay sa atin ng ating Panginoon yon, at yun ay iniaambag. Halimbawa, ganito siya. Okay. Ito ang purpose ko sa iyo. Okay? Ito ang purpose ko sa iyo. So, kailangan specific yon, alam natin kung ano yung purpose sa atin ng Panginoon. Ngayon, iyon, pag sinabi ng ating Panginoon, ito yung purpose ko sa iyo, so ngayon, gagawa ka, bibigyan ka niya ng kapasidad para gawin to. Iyon ay iniaambag mo naman. Diba? Doon sa nais ng ating Panginoon na ipagawa talaga sa iyo. Ibig sabihin, hindi lang iyon talaga pang sarili mo, kundi iyon ay pinapagawa sa iyo para maging daluyan ka ng pagpapala. So ngayon dito po, makikita po natin, pag narinig mo, ito pala yung magandang plano sa akin ng Panginoon. Okay? Diba sabi ng Bible, for I know the plan I have for you. Okay, Lord, ano ba yon? Tapos nung marinig mo, ito yung gusto kong maging plano sa iyo. Di ba? Katulad kay halimbawa, katulad niyan, plano ko pala sa iyo na daling ka sa ganung lugar. So nakikita mo agad, ganito yung magiging kapalaran mo. Napipicture mo agad. Tama? Kaya lang, ang problema doon, yung tunay na battle doon, kung paano mo siya i-execute. Halimbawa, ngayon, nakakarinig ka ng Word of God, na-encourage ka. Pero ang totoong battle niyan, hindi naman dito sa loob ng church. Kahit na halimbawa, kung ano yung mga mapakinggan mo ngayon, ang battle nito, ang execution nito, wala dito sa loob. Paano mo execute yan kapag nandoon ka na sa labas?
So, ganun po siya. Wala dito yung totoong battle sa loob ng church. I-execute mo siya, minsan, pag nasa labas ka na, eto pala yung magandang plano sa akin ng Panginoon. So, doon mo gagawin. Tama? Ano mo na yung maririnig mo rito, doon mo gagawin sa labas. Doon mo siya i-apply. Hindi rito. Okay, kaya nga ang battle natin, hindi naman dito sa loob ng church. Kapag nandoon tayo, once na nakakarinig tayo ng Word of God, na nakaka-encourage sa atin, naririnig natin yung magandang plano ng ating Panginoon. Pag nandoon ka na, sa labas, nandoon na yung mga negative. Papasok sa'yo, totoo ba yung yung word na yun? Para sa akin ba talaga yun? So, pumapasok doon yung mga pagdududa natin. Okay. So, ngayon, dito po, ang tao, hindi basta siya sumusunod sa Diyos. Kahit tayo linggo-linggo umaattend ng church, tandaan po natin, okay, hindi tayo basta-basta susunod sa Diyos sa hamon o challenge ng ating Panginoon. Kahit na linggo-linggo laman tayo ng simbahan. So, mapapansin po natin yan. Bakit po? Bakit po? Hindi po kasi madali din mag-commit. Halimbawa, kahit na maganda yung plano sa atin ng ating Panginoon, kapag sinabi na natin, sige, ito pala yung magandang plano sa iyo ng Panginoon. Let's say ganito, no? Ang plano sa iyo ng Panginoon ay ganito. Pagpapalain ka ng Panginoon. So, ganito yung mangyayari sa iyo. So, ang ganda. Pero yung gagawin mo na siya, so yun na yun, mahirap. Yung magkukumit ka na, magsasakripisyo ka, di ba? So, mahirap na yon. At tulad yan, dito sa loob ng church, no? Sa loob ng church, okay. Hindi lahat, halimbawa dito, nakikita nyo, no, na may mga kasamaan tayo rito, once a week lang nandito, minsan wala pa talaga. So, yun siya. Kung titingnan mo siya, kung titingnan mo, madali lang naman ginagawa nila. Madali lang naman yung ginagawa nila, yung palaging nasa gawain. Mukha lang madali, di ba? Pero hindi nyo alam na napakahirap, no? Sa bawat isa sa atin kasi parang pinisip natin minsan madali. Katulad niyan, halimbawa, okay. Halimbawa sa part ng leader. Halimbawa ako, pinanghinaan ako ng loob, nanghina ako. Sa inyo, okay lang manghina. Bakit po? Pag nanghina kayo, makakapansin ilan lang. Diba? Halimbawa, nanghina si Grislyn. Halimbawa, sample lang naman. Nanghina si Grislyn. O siyempre, nasa worship team siya. Hindi lang siya apektado. Tama? Pero yung walang commitment sa loob ng church, pag nanghina siya, parang okay lang. Nakuha nyo? Ang pastor, pag nanghina, marami ba apektado? O, kita nyo? So, yun siya. Kaya nga ang tao, hindi basta-basta mag-igagrab kung ano yung purpose sa kanya ng Panginoon. Kasi yan, medyo mayroong pagkukumit. Magkukumit ka talaga. Diba? Pag may plano sa iyo ang Panginoon, sasabihin mo sa Lord, Lord, gusto ko yan. O sige, willing ka ba mag-commit? So ngayon, kahit na naririnig mo, magdadalawang isip ka ngayon. Bakit po? Kasi parang iniisip mo, mahirap yata mag-commit, mahirap yata magsakripisyo. Okay? Tulad yan, no? Kami po ay sa prayer, sa Don't Watch Prayer, 5. Hindi na kami nadagdagan. Sabi niya, ang Don't Watch Prayer ba madali? Sa tingin nyo? Madali, mahirap? Mahirap po. Bakit po? Itutulog mo na lang, ipagdadasal mo pa. Okay? Itutulog mo na lang, ipagdadasal mo pa yun. Diba? Yung parang, matulog na kayo. Hindi, magdadasal po kami. At pag nagdasal kami dito, hindi namin pinagdadasal lang sarili namin. Marami kaming ipinagdadasal. So, yun po yung totoo doon. Kaya, alimbawa, kapag alam mo na may purpose sa iyong Panginoon, siyempre, ipagdadasal mo na yon. So, ganun po siya. Kaya minsan, pag nag-commit ka, nagsakripisyo ka, isipin mo, ay, ano yan? Nakakapagod yan, nakakaboring yan, parang hindi naman worth it. So, hindi rin kasi biro maglingkod sa Panginoon. Dahil kung madali po, marami na sanang gumawa. Tama?
Tama? Madali ba maglingkod sa Panginoon? Ay, di madali lang. Ay, di kung madali, marami nang gumawa. Tama? So, marami nang gumawa. So, yun po siya. Kaya minsan, tinitingnan natin na yung pagkakaiba ng yung volunteer, saka worker, saka yung mga leader. So, mahirap po yun. Parang minsan inisip natin madali lang siya. Kasi minsan, ang gawain namin dito, lalo na kapag ikaw ay workers, ikaw ay leaders, minsan apat na beses sa isang linggo. Ay minsan nga, 5 beses sa isang linggo gawain ng mga workers, sa mga leader. Halimbawa, kapag nasa worship team ka, ang nasa worship team, di ba, aaten ng Miyerkules, aaten ng Huwebes, may practice yan, aaten ng Sabado, pagdating ng Linggo, may training pa. So, ilang atinan yon? Di ba? So, yung pinaka-minimum po yun, 4. Okay. Nakuha nyo? Ganun po kasi mag-commit. Ganun mag-volunteer. Pero kung hindi ka naman tinatawag ng Panginoon sa ganyan, siyempre, baka may iba kang purpose. Ganun siya. Kaya mas maganda, maintindihan natin, Lord, ano ba yung purpose ko? Bakit ako nasa church? Kasi po, yon may mga time po talaga yon na may mga workers po tayo dito, mga leaders, napapagod din naman, nadi-discourage, di ba? Nagkakaproblema din naman tayo, no? So, yun siya. So, yun po yung sinasabi natin na kapag naglingkod ka sa Panginoon, so, hindi pa pwede pong, parang hindi sila napapagod. Hindi po kami hindi napapagod. So, napapagod din po kami. Yung halimbawa, nung kami ay pumunta sa Dasen, Pilipinas, anong araw yung Friday. So, pagka uwi po namin, nagtulugan po talaga kami. Dito natulog, pagka uwi, ayan, natulog po. Natulog po kami kasi ang aga namin nagising nun eh. So, hindi na nga namin tinapos kasi kung tinapos namin galas 8, baka lalo kami, siyempre nakita mo naman mga kasama namin, mga na din, di ba? Okay. Yung pagkagising, kala mo fresh pero pagod pa rin. Di ba? Natulog na at lahat. Parang, fresh na fresh pero pagod pa rin sa loob, di ba? Okay. So, ganun po siya. So, ganun po. So, ang point ko rito, gusto kong makita sa inyo, kung paano ang Diyos nagsusustain, lalo tigit doon sa mga naglilingkod sa Panginoon, na para hindi tayo napapagod. Okay, hindi tayo na di-discourage. So, although lahat naman tayo na di-discourage, nagkakaroon ng problema. Okay, so ngayon siya. So, minsan po, kapag ikaw ay isang leader, ikaw ay workers sa church, may mga time talaga na hindi lang ikaw talaga ang naapektuhan ng iyong problema, ng iyong discouragement. Minsan talaga, kung ikaw ay isang manggagawa ng Panginoon, siyempre, yung buong team mo, naapektuhan yan. So, may mga tao din na nadadamay. Amen po ba? So, kaya mahirap din, no? Mahirap talaga na kung ang plano sa iyo ng Panginoon, ito yung pinapagawa ko sa iyo, mag-commit ka diyan. So, pag nag-commit ka doon, siyempre, hindi pa pwedeng hindi ka napapagod, hindi pa pwedeng na hindi ka na-discourage, hindi pa pwedeng hindi ka nagkakaroon ng problema. So, ang bottom line doon, makita po natin dito, how God sustain us kung may mga nakakaranas tayo ng mga ganitong mga bagay. Kasi nga, pagka ikaw ay nagkakaproblema as a leader, as a worker, as a servant ng God, may mga tao na nadadamay pag ikaw ay nanghihina. Pero pag ikaw ay once pumupunta dito sa church, minsan sarili mo lang yon, 'di ba? Minsan sarili mo lang ang nagdadala. Sa mga susunod, mas marami siyang nadadama. Halimbawa, kung ang si pastor hindi daw magpipreach ngayon, bakit? Nandun natutulog ng lalambot. Ano mararamdaman nyo? Sabi ni Pastora si Shirley dito, si pastor po, wala po, nasa taas po siya. Hindi po siya makakababa kasi nanghihina po ng lalambot. Hindi dahil may sakit, nanghihina ang kanyang espiritu. Ano maramdaman nyo? Ano mga klaseng pastor yan? Di ba ganon? Ba't nanghihina siya? Dapat malakas lagi siya. So nakakuha nyo, dapat malakas lagi siya kasi pastor siya. O pag ikaw ay care group leader, asan na si Brad? Asan na si sister? Wala bang magtuturo sa atin? Andun nang lalambot. Nangihina. So ganun po siya. Pero kung wala kang commitment, okay ka lang manghina. Pero kami parang hindi kami pwede manghina. Okay. Kaya nga dito pinag-uusapan natin, God sustain us, kung paano tayo sinusustain ng Panginoon. Okay? Paano tayo pinapatibay ng ating Panginoon. Okay? Kaya ang mananampalataya, nagde-decide siya maglingkod sa Diyos at magpagamit sa
sa ang kanyang buhay sa Panginoon, no? Nagde-decide. Dumarating yung time nagde-decide siya, pero siyempre, nag-iisip siya, pinag-iisipan niya talaga. 'Di ba? Kung talagang maglilingkod talaga siya. Kasi pag naglingkod ka sa Panginoon, okay, kaya minsan may mga kabataan dito nagko-commit, 'di ba? Maglilingkod ako sa Panginoon. Sigurado ka ba talaga magko-commit ka sa Panginoon? Kasi yan, dire-diretso. Ang ministry kasi dire-diretso eh. Halimbawa, nasa worship team ka, okay? O nasa media ka, o nasa ano kang, dire-diretso ang operation yan eh. Parang airport. 'Di ba ang airport, 'di ba? Ganon, lagi may lumilipad na eroplano, maliban lang pag may ano. Ang operation kasi ng Charles, dire-diretso siya. Dire-diretso. Parang pag linggo, hindi ka pwedeng manghina kasi halimbawa ako, 'di ba may inassign ako magpi-preach na ikaw naman mag-preach, nanghihina si pastor. Kung nanghihina din siya, di mapipilitan ako. Di ba nakukuha niyo? Mapipilitan ako or else na lang tayo, na lang tayo rito. Bible reading. So, yun po siya. Okay? Kaya minsan pinag-iisipan po yan. Magkukumit ka sa Panginoon, magde-decide ka maglingkod sa Diyos, at magpapagamit ng buhay. So, alam nyo, marami po kasi sa mga mananampalataya, yung mainit lang sa una, no? Nangyayari. Kaya dapat nga pag hindi ka pwede yung, anong tawag natin doon? Sa yung tawag natin doon, yung madaling sumiklab, tapos mabilis mamatay. Oo, ningas kugot. So marami tayong ganyan. Yung, nag-ano na siya, talagang pero mga ilang linggo lang, yung init niya, wala na naman. So yun po siya. So kaya nga minsan 'di ba iniisip natin yung nakaraang turo natin, hindi mahalaga yung paano ka nagsimula. Ang roon kung paano mo siya tatapusin. Tama? Tinawag ka ng Panginoon, simulan mo 'yan. Ngayon noon, paano mo siya tatapusin. Kaya nga kung alam mo sa sarili mo na tinawag ka ng Diyos for a purpose, magpo-flow ka doon sa pinapagawa niya. Amen? Magpo-flow ka sa pinapagawa niya. May mga time na nanghihina, yes. Okay, may nagta-time na nadi-discourage ka. Sa totoo 'yon, pinagpapahinga po 'yon. Pinagpapahinga. Halimbawa, kung ikaw ay na-discourage, okay, pinagpapahinga po 'yon. Okay, pastor, nagdi-discourage po talaga. O sige, pahinga ka muna. Kailangan mo magpalakas. Ganon siya. Pero hangga't maaari, kailangan mo talagang magpalakas. Kasi ang gawain ng Panginoon ay dire-diretso, tuloy-tuloy. Okay? So, ganoon. Lalo na ang pastor, hindi po pwedeng magpahinga. Okay? Pero minsan pwede ako humingi, sabbatical leave, 1 taon. Pero may allowance. Pay kayo? Okay. Sabbatical leave. Okay, kayo lang dito magpapalitan lang kayo. Manonood lang ako sa inyo. Okay. So, yun. So, ang point ko rito, ang pangako ng Diyos, pag tinawag ka according to His purpose, syempre alam natin paano kanya isusustain. Amen? Paano kanya patitibayin, paano kanya palalakasin. Tingnan po natin ng verse na to. 1 Peter chapter 4, verse 11. O, tingnan nyo Do you have gift of speaking? Then speak, as though God Himself were speaking through you. Do you have the gift of helping others? Do it with all the strength and energy that God supplies. Then everything you do will bring glory to God through Jesus Christ, and all glory, power to Him forever and ever. Amen. So ngayon, kung ikaw may purpose, do you have purpose? Yes, I have purpose. Ngayon, yung purpose mo, nilagyan ka ng Panginoon ng mga gifts. Binigyan ka ng Panginoon ng mga resources, ng talent, di ba? Para gawin mo yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Kaya nga sabi rito, do you have the gift of helping others? Okay? Do you have a gift of helping others? Meron ba? Meron? Meron. Binigyan tayo niyan. Binigyan ka ng resources, binigyan ka ng gifts, binigyan ka ng talent to help others, to help other believers, okay? Para i-contribute mo sa gawain ng ating Panginoon. Ang sabi rito, do it with all, strength and energy. Kaya nga, yung purpose ng Diyos na binigay sa iyo,
Kinasihan kanya ng spiritual gifts. Kinasihan kanya ng talent. Kinasihan kanya, binigyan kanya ng mga resources para magawa mo yan. At sabi rito, gawin mo ito ng buong kalakasan. Okay? Gawin mo ito ng buong kalakasan. Ibig sabihin dito, pinapakita dito, na kailangan natin ng strength mula sa ating Panginoon para talaga natin siyang mapaglingkuran ng maayos. Okay. Kaya dito, makita natin, hindi lang tayo inuutusan ng Diyos dito para gawin yung pinapagawa niya. Sabi rito, iniutusan din tayo ng ating Panginoon na kalakip yung kanyang kapangyarihan, no, para masustain natin yung pinapagawa ng ating Panginoon, para magtuloy-tuloy natin na ginagawa ang ating Panginoon o ginagawa ang mga bagay para sa ating Panginoon. Bakit po? Halimbawa, tinawag ka ng ating Panginoon, parang, oy, tinatawag kita, ito yung gagawin ko sa iyo. Okay, Lord, sige na, punta ka na doon. Sa kailang Panginoon, hindi pa ako ready. So, ibig sabihin, wala ka pang bala. Okay? Hindi ka, halimbawa, tinawag ka ng ating Panginoong magpastor, tapos, hindi ka naman marunong magsalita. So, paano yun? Ibig sabihin, ipiprepared ka ng ating Panginoon sa mga ganong bagay para maging handa ka. Okay? Para maging handa po tayo. Kaya makikita po natin dito, sabi rito, yung mga pinapagawa sa atin ng ating Panginoon, ginagawa daw natin dapat with all the strength and energy. Okay? Ngayon, tatanungin ko kayo, meron kang gifts, tama? Meron kang resources, meron kang talent. Sapat na ba yun? Hindi po yun sapat. Bakit po? Nakakita na kayo ng cellphone. Cellphone na, ang ganda-ganda ng cellphone, pero hindi mo ma-charge. Ibig sabihin, walang power. Di ba kahit na napakamahal ng cellphone, halimbawa, binili ko to ng 50 mil tong cellphone na to, kaya lang hindi nagana battery. May silbi ba yon? Kahit na anong ganda yung picture niyan sa loob, yung mga, baka may may air condition sa loob, ganon. O di ba? Baka may x-ray pa siya. Di ba? Ang ganda na itong cellphone na to, pag tinutok mo doon, may x-ray. Ay, ang ganda niyan. Magkano bili mo dyan? 100,000. Kaya lang hindi ko mabuksan. Sira yung battery, hindi ma-charge. May silbi ba? Wala. Kahit na ang dami-daming mga, ang dami-daming mga picture ng isang cellphone. Kung wala siyang power, hindi mo siya magagamit. Kahit na magaling ka magsalita, kahit na talentado ka, kung wala kang power, kaya nga diyan, sabi, do it with all strength. Do it with all strength. Kahit na talentado ka, kung wala kang power mula sa Panginoon, hindi mo rin yan magagamit. Okay? Hindi mo rin siya magagamit sa paglilingkod. So, yun po. Kaya sabi rito, kailangan nating malaman ng lubos. No? Okay? Kailangan nating malaman ng lubos na kailangan talaga natin yung lakas galing sa ating Panginoon. Halimbawa, ang galing-galing mo mag-speak, o ikaw naman mag-speak doon. Nanghihina ako eh. Hindi ko kaya. Nakukuha nyo? Uy, magturo ka na ng care group. Ang galing mo magsalita eh. Ha? Hindi ko kaya yan. Nanghihina espiritu ko eh. So, sayang. Useless. Nakukuha nyo po? Nagiging useless siya. Oy, talented ka raw. Ang galing mo daw mag-gitara. Oo, magaling ako. Eh, pasok ka sa worship team. Eh, hindi eh. Hindi kaya ng aking spiritual yun. Okay? So, nakukuha nyo? Kahit na anong galing mo, pag wala kang spiritual energy mula sa Panginoon, useless yun. Kaya, ang cellphone na hindi nagagamit, pwede mo namang i-display. Tama? Pwede bang i-display yan? Pwede. Pwede mong i-display. Pwede mo na ring itago. Kasi wala siyang, hindi naman siya magagamit. So, ayun po, kailangan po maintindihan po natin yon. Okay? So, sa pagsimba, halimbawa, ginagamitan niya ng yung sisimba ka, o kailangan mo ng alam mo ba pag sisimba ka, kailangan mo spiritual energy? Tama? Sisimba ako ngayon.
Kailangan mo ng hindi lang physical strength, di ba? Kailangan mo ng mood, di ba? Kailangan mo ng excitement. Tama? Di ba? Tingnan mo, pag wala kang spiritual energy, anong oras na ba? Di ba? Nararamdaman nyo ba yan? Yung anong oras na ba? Mag-alas 9 na, di pa ako naliligo. Naku nyo? Kaya kapag may physical energy ka lang, tapos kulang ka naman sa spiritual energy, wala ka ring sa mood, no? Para maging daluyan ka ng pagpapala sa iba. So kaya dito po, makita po natin, sisimba tayo, ginagamitan ng energy yan. Magsiserve tayo sa Lord. Amen? Gagamitan ng energy lahat yan. Hindi lang maganda boses ko ngayon. Alam mo, yung mga magaganda boses, kahit na anong ganda ng boses niyan, di ba? Kapag wala siyang spiritual energy, paano siyang tatayo? Tama? Paano siyang tatayo? Tulad niya, Ate Mirna kanina, ang tindi ng energy niya, di ba? Kita nyo? Oh, kahit ayaw mo umimin, napapa-amen ka eh. Di ba? Sa tindi ng energy. Di ba? Di ba? So, ganun po siya. Paano kung latang-latayan? Ano sabi niya? Tayo po lahat ay tumayo. Parang awa nyo na po. Mag-amen naman kayo. So, kukuha nyo? Kukuha nyo po. So, ang ibig sabihin dito po, sa lahat ng ginagawa natin, kailangan natin ng spiritual energy. At ang spiritual energy na yan, ang ating Panginoon lamang, ay may kakayahan mag-sustain yan. Ibig sabihin, kahit na fully gifted ka, kahit na ang galing-galing mo, kahit ang dami mong resources, pero kung wala ka namang spiritual energy, wala kang yung excitement para ipagamit yung, wala kang ka-drive para gamitin yon. Okay? So, yun po siya. John 15 verse 5. Ano sabi rito? Yes, I am the vine, you are the branches. Those who remain in me and I in them will produce much fruit. For apart from me, you can do nothing. So, ibig sabihin, you can do nothing talaga. Kapag wala tayo sa Panginoon, o wala tayong maayos na relasyon sa ating Panginoon, wala tayong maayos na connection sa ating Panginoon, kapos po talaga tayo sa energy. Kakapusin po talaga tayo sa energy na yan. So kailangan natin ng maayos na connection sa ating Panginoon. Kaya sa rito, apart from me, kahit na napaka-gifted mo, kahit na napaka-talented mo, but apart from Jesus, you can do nothing. Wala kang maiaambag. Pag wala ka, hindi maayos ang connection natin sa ating Panginoon. Kahit na napakagandang cellphone na yan, kung hindi mo naman ma-charge, hindi mo naman maano yung baterya, hindi mo mabuksan yung cellphone, kahit na napakamamahalin yan, hindi mo siya magagamit. And, so, naiintindihan po ba natin? So, pag nawawala ang spiritual energy natin, lahat ng ginagawa natin, parang lahat pilit yan. Parang napipilitan ka lagi. Pag wala kang spiritual energy, lahat ng mga bagay na gagawin mo ngayon, nagmi-ministry ka, mare, pwedeng isipin mo na napapagod ka, nalalata ka, okay? Hanggang tuluyan, minsan umaayaw ka na, siyempre nawawala na yung excitement mo. Ganoon. So, ganun po siya. Kaya dapat po, kailangan natin ng yung sustaining power galing sa ating Panginoon. Pag nakakaramdam tayo ng mga panghihina. Okay? Pagtatanungin nyo, kasi pastor, nanghihina ka ba? Ano sa tingin nyo? Ha? Sa tingin nyo? Ano ako, robot? Hindi ako nanghihina. Sino dito hindi na nakakaramdam ng panghihina? Plastic mo naman. Plastic ka pa ganun kung di ka nanghihina. Okay? Lahat po tayo nakakaramdam ng panghihina. Yung pinakamatinding prophet, di ba? Si Elias, nagpaano ng apoy. Hindi pa natin nagagawa yun. Oy, magkaroon ng apoy. Nagpapaulan. Nagpapatinto ng ulan at nagpapaulan. O, si Kuya Reyna, nagawa na, nagpaulan na yan eh. No? Kuya Reyna, kailan mo uli gagawin niya? Magpaulan. Okay. Kasi may El Niño daw no? Okay. So, yun po, no? So, naikwento niya yun, di ba? Sa tubuhan, di ba? So, umulan, ayan. So, ibig sabihin, yung mga propeta nito, spiritually, mga anointed talaga superpower sila, yung hihina din. Okay? So, ganun siya.
Okay? So, minsan talaga, dumarating yun, nanlalata tayo, napapagod tayo. Okay? Kaya minsan kapag yung may nagpapaalam sa akin ng hihina, magpalakas ka. Huwag ka muna sa ministry. Kung nanghihina ka, kailangan mo magpalakas. Si Elias, di ba? Elias, napagod, di ba? Magpahinga. Magpahinga. Okay? Ganon. Kaya minsan dapat, pag humingi ako ng pahinga, pagpahingin niyo ako. No? Sabbatical leave. Okay? Sabbatical leave. Okay. So, ganun po siya. Okay, at paano ito gagawin? Halimbawa, alam mo yung purpose sa'yo ng Panginoon, di ba? Alam mo yung gagawin mo, alam mo na yung pinapagawa sa'yo ng Panginoon. Maganda doon, dire-diretso. At siyempre, nasusustain ng Panginoon yan, yung spiritual energy natin. Nagde-diretso siya na nagagawa natin yung mga ministry natin. Ba't natin nagagawa yung mga ministry natin? Hindi tayo napapagod. Kasi po, meron pong mga ginagawa tayo na para ma-maintain, ma-sustain yung energy natin. Amen? Yung energy. Parang spiritual maintenance yan, para tuloy-tuloy. Diba? Diba tayo sa physical, diba pag nanghina ang katawan mo, diba hindi ka na makakapagtrabaho. Ganyan din sa spiritual. Diba? Kapag nanghina spiritual mo, hindi ka rin makakapagtrabaho. Kasi ang ginagawa natin spiritual, halimbawa, ang lahat ng ministry nito ay may kinalaman sa spiritual. Malakas ka nga physical, pero yung spiritual mo naman, nanghihina. So, kahit na malakas ka, kahit na talented ka, kung nanghihina ang spiritual mo, paano kang tutugtog, paano kang gagawa ng mga gawain dito, kung ikaw mismo sa sarili mo nanghihina ka. Malakas ka nga physically. So, ganun po siya. Kaya dito, paano natin isusustain yung ating spiritual energy para hindi tayo naging nanghihina? Gusto nyo ba matutunan yon? Para dire-diretso, nasusustain tayo, nakakatulong tayo sa kalakasan ng iba. Pero alam nyo po ba, kapag may nanghihina, inaabot talaga yan. Okay? Kaya pag nanghihina si Pastor, mukhang nanghihina ka talaga. Abutin nyo ako, baka mamaya meron na akong pinagdadaanan. Okay? So yun po siya. Number 1, establish your strong relationship with God. Ini-establish talaga yung strong relationship natin sa Diyos. Strong ha? Okay. Pag sinabing establish your strong, sabi mo strong. O kailangan strong, hindi pwede weak. Okay? Kailangan strong ang relationship mo sa Panginoon. So yun siya. So katulad din example natin kanina, no? Yung sa cellphone. So alam nyo na yon. Pag lagi nakakonect yan sa charger, nakakonect lagi sa Lord, malakas ka lagi. Okay? Hindi ka na lolobat. Okay? Hindi ka nalolobat. Kaya naman tayo nalolobat minsan. Bakit? Nyo muna. I-assess nyo yung sarili natin. Oo nga, kaya pala ako nalobat, no? Mamaya matututunan natin to. So, dire-diretso tayo. Okay. God is the infinite source of your energy. Tandaan po natin, ang infinite source of our energy, walang iba kundi ang ating Panginoon. So, ito, sinabi na natin yan kanina. Kahit na anong gifted ka sa church, anong ganda ng boses mo, may resources ka, pero wala kang maayos na connection sa Diyos, wala pa ring silbi yun. Okay? Kasi wala kang power, wala tayong power at hindi natin magagamit talaga, okay, ang ating buhay. Pag hindi maayos ang connection natin sa Panginoon. So, kailangan, strong ang relationship natin sa Diyos, kailangan maayos ang connection natin sa ating Panginoon. So, pag maayos ang connection natin sa Diyos, may power tayo para magawa natin ang purpose natin. Okay? Halimbawa, meron kang gifted ka. Halimbawa nga, sino dito mga gifted? Taas ang kamay. Alam ko naman kahit di nyo na itaas, alam ko kung sino gifted dito. Tagal ko na sa church na to, di ko pa alam. Diba? Okay? Sa tagal ko na sa church na to, di ko pa alam kung sino mga gifted. Okay? So, maliban na lang pag may mga bago dumarating dito, di ba? Alam ko na yung mga spiritual gifts yan, yung gifts nyo. No? So, alam ko na yan. Ngayon, kung nasa church ka, alam mo, gifted ka, alam mo, ganito ka, may resources ka. So, dinala ka ng church dito. Kung wala kang power, wala ka ring ambag. Tama? Kahit na anong yaman mo, kahit na anong galing mo, kung wala ka ring power, hindi mo rin maiaambag yan dito sa church. Ganoon. Kung hindi mo rin alam kung paano gagamitin ang buhay natin, paano natin patitibayin ang ating sarili, wala rin yan. Kaya ang taong may maayos na relasyon sa Diyos, may power yan para ipagamit niya sa Diyos
ang kanyang buhay. Okay? May power ako. May power ka. Alam mo yung relasyon mo sa Diyos, matibay. Amen. Matibay ba? Pag matibay ang relasyon mo sa Diyos, matibay ang relasyon mo sa Diyos, at biniles ka ng Panginoon with gifting, spiritual gifts, talaga binigay sa iyo ng ating Panginoon, may energy ka. Spiritual energy galing sa Diyos. At yung spiritual energy na yan, yon ang magiging driving force mo para gawin yon. Okay? Para gawin yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Kaya nga sabi nga natin dito, kahit na gifted ka, kung wala kang spiritual energy galing sa Diyos, wala yon. Useless po siya. Useless. Kailangan maayos ang connection mo sa Diyos. Maayos ang relasyon mo sa Panginoon. Okay? Pag hindi ayos ang relasyon natin sa ating Panginoon, siyempre kahit na anong galing mo, nandito ka sa church, ang galing-galing mo, useless po yan. Wala pong ano yan. Number 2, it will shape your motivation. It will shape your motivation. Babaguhin niya yung timpla ng iyong motibasyon. Pag wala kang energy mula sa Diyos, ang tingin mo sa purpose niya sa iyo ay ito po, isang obligasyon. Okay? Alam nyo, ito yun eh. Tingnan nyo para maintindihan natin. Once na binilis ka ng Panginoon ng gifts, alam mo kung ano kakayahan mo. Alam mo yung kaya mong i-contribute sa gawain ng Panginoon. Tama? Alam mo yung kapasidad mo. Pero wala kang maayos na connection sa Diyos. Useless siya. Ngayon, kapag maayos na yung spiritual mo, maayos ang relasyon mo sa ating Panginoon, it will shape your motivation. Pero kapag hindi maayos, ito ang nagiging dating sa iyo ng gawain. Okay? Makinig po kayo. Okay. So, alam mo yung purpose mo, alam ng Diyos kung anong purpose mo, alam mo yung purpose mo. Okay. So, ito siya. Ngayon, bibigyan ka ng Diyos ng assignment. Pag hindi maayos ang connection mo sa Diyos, binigyan ka niya ng assignment, obligasyon yun. Obligasyon. Tama? At ang obligasyon, magkasama yan eh. Commitment at obligation. Magkasama yan. Katulad niyan, kami. May mga may mga gifts kami, spiritual gifts. Katulad niyan, may spiritual gifts ako. So pinapagamit ko sa Lord. Ngayon, Lord, sabi ko, Lord, gamitin mo ako. Ito yung aking gifts. Papagamit ko ngayon sa Panginoon. Ngayon, pag nag-oo ako sa Diyos, pumapasok ako sa commitment. Pumapasok ako sa obligation. Kaya salagang obligasyon ko mag-preach. Obligasyon ko magpastor. Tama? Obligasyon ko mag-turo. So, yun siya. Kuha nyo? Ngayon, pag maayos ang connection ko sa Diyos, aayusin ko ng maayos to. Tama? Pagagandahin ko ang ginagawa ko, di ba? Mas mas i-improve natin 'yon. Pag maayos yung connection ko sa Panginoon. Ngayon, pag hindi maayos ang connection natin sa Diyos, pag inutusan ka ng Panginoon, ang tingin mo sa utos sa iyo ng Diyos, obligasyon. Tama? Obligasyon. Sabihin mo sa katabi mo, obligasyon. Okay. Sino naman ang may gusto sa obligasyon? Ang obligasyon, madali, mahirap. Oh, mahirap. Walang papasok basta-basta sa salitang obligasyon. Commitment. Walang basta-basta pumapasok sa commitment. Kasi, pag may commitment ka, ibig sabihin, meron kang obligasyon. Ngayon, nag-oo ka. Binigyan ka ng gifts ng Lord. Alam mo na yung purpose mo? Yes, Lord. Oo ako dyan. Pag may spiritual energy ka, ang mangyayari niyan, gagawin mo talaga. Pero pag wala kang spiritual energy, it will shift your motivation. So, ang mangyayari diyan, ang tingin mo talaga sa gagawin mo is a obligation at wala pong gustong pumasok sa isang obligasyon na mahirap. Ngayon, anong motivation ngayon? Tingnan nyo. Okay. Sa mga binata ngayon at dalaga, siyempre nangangarap ka na someday magkakaroon ka ng pamilya. Binata pa kayong dalawa?
Binata. So, taas sa mga binata. Si Kuya Ruben, wala na. Mag-asawa ka pa ba, Kuya Ruben? Ah, hindi natin alam eh, no? Si Kuya Benny. Mag-asawa pa, Kuya Benny. Bahala na, si Batman. Okay, eto. Okay. Okay. So, eto siya ha. So, alam nyo naman, pag nagpamilya ka, commitment at obligation. Okay. Kung commitment lang ang obligation, di ba? Ang hirap gawin nun. So, anong nag-motivate sa'yo para mag-commit at para ma-obliga? Yan, nakuha nyo na. Nakuha nyo na. Kaya ka magko-commit at kaya ka ma-obliga because of love. O ngayon, ito na, intindihin nyo maigi ha. Wala pong magko-commit sa Lord at ma-oobligang gumawa sa Panginoon kung may problema siya sa relasyon niya sa Diyos. Without love, paano kang susunod sa Diyos? Paano ka ma-oobliga sa Panginoon? Tama? Nakuha nyo na. Kaya ang hindi maayos na relasyon sa Diyos, magkukumit ba siya? Hindi. Okay? Hindi siya magkukumit. Mauobligahin niya ba sarili niya? Hindi rin. May problema kasi sa relasyon niya sa Panginoon. Okay? Kaya nga, kahit na ikaw na yung pinaka-gifted dito sa church, kung may problema ang pagmamahal mo sa Diyos, may problema ang commitment mo at may problema ang obligasyon. Hindi mo kaagatin. Hindi ka kaagat. Hindi ka kaagat sa babaeng hindi mo mahal. At magko-commit ka, mag-oobligasyon ka. Ganon din. Hindi ka kaagat sa Diyos na hindi mo mahal. Yun siya. Hindi ka magko-commit sa Diyos na hindi mo mahal. Kaya dito, ang sabi rito, establish a strong relationship with God. Pag hindi strong ang relationship mo sa Diyos, ang hirap gawin ito. At ang obligasyon, nakakapagod po yan. At ang commitment, nakakapagod po yan. At ang tanging nagiging susi, kaya nagagawa natin yung commitment at yung obligation because of love. Ganyan din sa family. Tama? Bakit ka napapagod minsan? Gawa ka pa rin ng gawa. Laba ka ng laba. Taki mo, di ba? Nakakapagod kayo maglaba, maghugas ng plato, maglinis. Nakakapagod yun. Araw-araw mo gagawin. Ano yun? Mula pa lang, yun na yung una mong ginagawa. Hanggang dulo, yun ang gagawin mo. Wala kang choice. Di ba? Di ba? Magpakain ka ng anak. Di ba? Magpaaral ka, gagawin mo yun. At minsan magtitiis ka. Dahil sa commitment at obligation because of love. So kapag naintindihan natin na mahal mo pala ang Diyos at may spiritual energy ka, di ba nagko-commit ka kahit napapagod ka? Di ba? Di ba naranasan mo ba yan sa mga magulang na dirito? Kung ilagnat ka, kailangan mong pumasok? Di ba? May lagnat ako pero papasok ako kasi sayang ang araw. Pero pag may ministry ka, may lagnat ako, hindi ako atin. Pambira, lagnat lang yan, medical. Paracetamol. Maniwala pa ako pag trangkaso. Okay? Maniwala pa ako pag trangkaso. Kasi ang Biogesic po napaka-effective. Isang inom mo lang, mamaya wala na yung lagnat mo. Diba? May lagnat ako, hindi po. May maparacetamol, isang inom lang. Pag trangkaso po yan, maniniwala po ako. Sumakit ang ulo ko, hindi ko atin. 30 minutes lang. Ano yun? Dolpenal. Ano pa? Mepinamic. Nakukuha nyo? Because of love. Sisimba ka. Kulang tulog mo. Because of love, kahit kulang tulog mo, sisimba ka. Pero kung wala kang love, may problema ka, puyat ako, hindi ako sisimba.
May date kayo, wala kang antulog, napunta ka. Ha? Dilat na dilat yung mata mo. Di ba? May date ako eh. Kailangan ko talagang puntahan yun. Ayoko siyang indyanin. Pero ang Diyos, okay lang indyanin. Ang gawain ng Panginoon, pwedeng indyanin. So, nakukuha niyo po ba? Nakuha niyo po? So, may problema po tayo pagdating sa strong relationship. Kaya yung commitment natin sa Panginoon ay yung spiritual energy natin, may problema rin. So, pag wala tayong maayos na relasyon sa Diyos, wala tayong energy to commit. Dahil tinitingnan mo na lang yung trabaho, pagod ka na. Matakay mo, tingnan nyo kami. Tingnan nyo po kami. Tingnan nyo pa lang kami po, mapapagod na kayo. Martes, nandirito kami. Nagpe-pray kami madaling araw. Miyerkules, magpe-pray uli kami. Webes, magpa-practice kami. Sabado, magpa-practice kami. Linggo, whole day kami. Tingnan nyo. Panoorin nyo pa lang, pagod na kayo. Hindi pa kayo nagko-commit yan, ha? Tinitingnan nyo pa lang kami. Oo nga, no? Kukuha nyo na. Lalo na pag kayo pa, baka lalo kayo mapagod. Nakukuha nyo na? So, ganun po siya. Ngayon, kung ano ang pinapagawa sa iyo ng Panginoon, hindi naman ako, Lord, hindi mo naman ako pinagko-commit sa ganun, no, Lord, no? Hindi mo rin ako pinapaganyan sa ganito. Hindi rin. So, ikaw nakakaalam yan. Tama? Ikaw ba ay pinapapunta ng Lord sa training? Hindi. Ikaw ba ay pinapapunta ng Diyos sa prayer? Hindi rin. Sa tingin nyo, hindi? Kayo nakakaalam niya, kausap nyo ang Diyos eh. Okay? Kayo ba ay inuutusan mag-care group? Hindi rin. Okay? Kung hindi kayo inuutusan ng Panginoon gumawa at tumulong sa church, paglinggo, ano yung the best na magagawa nyo? Nandito ka ngayon, ano yung the best na magagawa mo ngayon? Ano yung the best? Oo. Yung presensya mo, the best na ba yun? Tapos pagdating dito, hihikab-hikab ka. Diba? Oh, pastor, tagal. Okay. Ang tagal mo mag-preach. Diba? So, the best na ba yun? Yung para pagdating dito, hindi ka mapakali. Tagal. Ano, kukuha nyo na. Okay? Ibig ko sabihin, ang point ko dito, sa isang linggo, isang beses ka lang, gawin mo na yung the best mo. Amen po ba? Kung yun lang ang pinapagawa sa iyo ng Diyos, hindi ka naman pipilitin ng church. Pero gawin mo na yung pinaka-the best na magagawa mo. Amen? Baka mamaya, ikaw pala ay nandirito sa church para nasa giving pala ministry mo. Walang ministry ko, giving pala eh. Kaya pala kahit wala akong puso sa ganito, wala dito, nasa giving pala ako. Eh di gandahan mo yung giving mo. Hindi yung may trabaho ka, may negosyo ka, ang giving mo katulad lang din ng estudyante. Takay mo, ang estudyante nagbibigay ng 50 pesos sa offering niya. Ikaw may trabaho, may negosyo, 50 pesos din. Nakakagigil? Ha? Nakakagigil kayo? Diba? Ang estudyante, nagbibigay sa Panginoon 50 pesos dahil sa baon nila. Ikaw may sweldo. May negosyo ka, 50 pesos lang ibibigay mo. Tapos sabi mo, Lord, galing sa puso ko, utot mo. Puso? Sabi niya, Lord, sorry 20 sana yan eh. Ay, nako. Nakuha niyo po? Ano ang pinapagawa sa iyo ni Lord? Okay? Ano ang gusto ng Diyos na gagawin mo? Isusustain ka ng Panginoon. Okay? Para magawa mo yung pinapagawa niya sa iyo. Ano man ang pinapagawa sa iyo ng Diyos. Okay? Isusustain ng Diyos ang lakas. Okay? Para magawa mo yon. Amin po ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Okay? Nanghihina ka, hindi ko mo magawa. Lord, ano ba kailangan ko ng spiritual energy para magawa ko? Gawin mo po. Okay? Kasi kapag hindi mo naintindihan yung spiritual energy ng Panginoon, nakukuha yan sa maayos na relasyon sa Diyos, lahat ituturing mo na mabigat. Commitment yan, obligation yan. So, ganun po.
Pero pag mahal mo, gagawin mo yung pinaka-the best na magagawa mo para sa Panginoon. Kasi binibigyan ka ng lakas ng ating Panginoon. Amen po ba? May lakas ka para gawin ng isang bagay. May lakas ka para gawin mo ito sa Panginoon. Amen? Kaya dapat lahat ini-improve natin. Ini-improve po natin. Okay? Ini-improve po natin yan. Okay? Maayos yung relasyon mo sa Diyos. Ini-improve mo yung ginagawa natin sa Panginoon. So doon natin nakikita yung na kahit nahihirapan tayo, di ba? Kahit nahihirapan. Tama po ba? Kahit nahihirapan ka. Pag mahal mo ang Panginoon, kahit nahihirapan ka. Doon nasusukat yan. Number 3. Malapit na tayo matapos. Okay. Number 3 na ba? Anchor in times of trouble. So, yun siya, no? Spiritual energy natin is a anchor in times of trouble. So, alam mo, sa church po kasi, yan eh. Minsan, natural kasi minsan mayroong conflict. Nagkakaroon ng pagtatalo-talo. Tama? Minsan nagkakaroon ng conflict. Kaya minsan, alam niyo po ba ito? At minsan po ang nagiging dahilan ng panghihina natin, minsan hindi tayo mismo. Minsan yung kasama natin sa church. Tama? Okay, so yun po siya. So ang point natin dito, gusto natin ipaunawa sa bawat isa sa atin na kung ang relasyon natin sa Panginoon ay nakabase sa simbahan. Halimbawa, sa pastor, sa leader, sa member, doon ka nakabase. So madali ka magtampo niyan. At syempre, kapag nagtampo ka, anong mangyayari? Aalis ka sa church. Okay? So kapag ito ay kapag may nagawang mali sa yung isa, anong mangyayari diyan? Magtatampo ka. So pag nagtampo ka, anong gagawin mo? Aalis ka sa church. Okay? Ngunit kung ang relasyon mo sa Diyos ay matibay, di ba? Nakatanim talaga kay Jesus, hindi ka matitinag. Alam mong kay Jesus ka naglilingkod at hindi sa tao. Amen? Pag nakaano ka talaga sa Panginoon, kahit na meron kang complican sa church, nakatingin ka kasi sa Panginoon. Halimbawa, katulad yan. Okay. Sige. Nangina kasi ako sa church na yun eh. Okay. Sige. Para iwasan yung tao na yun, lipat na lang ako ng ibang church. Although lumipat. Yung paglipat niya, may conflict uli. Alis na naman siya. Lipat uli. Pagdating sa isang church, may nakakomplika naman. Lipat uli. Ano mangyayari doon? Lipat ng lipat. Lipat ng lipat. Lipat ng lipat. Wala pong perfect na simbahan na wala ng conflict. Nakuha niyo? Oo. Kaya kapag nakay Kristo ka, huwag ka tingin sa tao. Tingin ka sa Panginoon. Amen? Okay? Kasi papanginaan ka ng loob talaga. Diretso ka sa Lord. Okay? So, anong nakakapagod sa tao, di ba? Minsan, di ba, nakakapagod. Alam mo yan, nagpapapagod sa tao. Alam niyo po ba? Ito tingnan niyo sa Bible po, makikita niyo to. Ang nagpapapagod sa tao, siyempre, yung stress, labis na kabisihan sa mundo at walang maayos na relasyon sa Diyos. Yun po siya. Ito po, para makita niyo lang to, no? Paano po magagawa yung purpose mo kung pagod ka na? Okay. Actually, ganito po siya. Kaya tayo minsan humihinto. Wala ka ng lakas para gawin yung isang bagay. Kasi pagod ka na eh. Tama? Nung 12 po, Friday, nag-invite pa si Pastor Andy sa Lipa. Sabi ko, hindi na siguro, pagod na eh. Malayo-layo din yung Lipa. Okay. Lipa, Batangas. Okay. So, pag pagod ka na, minsan hindi mo na magagawa. Ito, physically to Spiritually, gusto mo pa. Kaya lang, physically naman ang susuko. Tapos, kinabukasan, linggo. Di ba? So, yun siya. Okay. Pag pagod ka na talaga, may mga time na hindi mo na magagawa ang purpose mo. Pag spiritually, kamusta ang energy mo, hindi mo na magagawa ang purpose mo. Si Jesus po, binigyan tayo ng magandang lesson kung paano masusustain yung lakas natin. Tingnan po natin to. Okay, sa verse na to. Sige, pakiano na lang, Kuya Mark. Sige po, diretso pa. Okay, doon. Yung una. Okay, sabi rito, tinan nyo Okay. Sipa.
atras. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Pumasok sa isang nayon, malugod siyang tinanggap sa tahanan ni Marta. May kapatid siyang si Maria na naupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang tinuturo. So, anong susunod doon? Okay? Si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, bali wala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maganda ng mag-isa? Sabihan niyo nga po niya, siyang tulungan naman ako. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y aalisin sa kanya. Okay. So nakita niyo po, si Maria at si Marta. Okay. Tatanungin ko kayo ngayon. Si Marta ba rito ay pagod? Pagod na ba o hindi pa? Oo, pagod na. Pagod na si Marta. Kaya siya nagre-reklamo na kay Jesus. Tama? Oy, pagod na ako. Pagod, parang sa pinara-praise po natin, naku, Panginoon, pagod na ako. Tingnan mo naman yung kapatid ko, walang ginagawa, nandiyan lang sa paanan mo, nakikinig lang sa iyo. Baka naman pwede mong patayuin at tulungan ako dito, magugas ng kaldero, magugas ng plato, magluto ng adobo. Ano sabi ni Jesus Christ? 2 beses. Tignan nyo, 2 beses. Marta, Marta. Ayan, sabi niya. 2 beses, di ba? So kaya pag pagod tayo, alam ng Diyos yan eh. Melda, Melda. Mirna, Mirna. Lourdes, Lourdes. Yan. Alam niya na pagod ka na. So eto sabi niya, sabi ng ating Panginoon, masyado kang ano sabi ron? Masyado kang abala. Ayan. Abalang-abala ka sa paghahanda. Okay? Marta, abalang-abala sa paghahanda sa maraming bagay, ngunit isa lamang ang kailangan. Tingnan nyo Okay. Ano sabi niya? Abalang-abala ka sa maraming bagay. Ang sabi ni Jesus, pinili ni Maria ang mabuti at ito hindi alisin sa kanya. Hindi alisin. Oy, Maria, tulungan mo daw siya. Hindi ginawa ni Jesus yan. Kasi, mahalaga, pinakamahalaga. Okay? Mahalaga ba magluto? Mahalaga. Mahalaga kumain. Magugas ng plato. Lahat yan mahalaga. Pero ang pinakamahalaga, magpahinga ka sa paanan ng Panginoon. Amen? Magpahinga. Sabi mo sa katabi mo, magpahinga ka naman. Ayun pala. Kailangan mong magpahinga. Maganda yung ginagawa mo, walang problema. Marta, Marta. Okay yan. Okay yan. Okay magtrabaho. Okay mag-aral. Okay lahat yan. Pero magkaroon ka ng time para makinig sa paanan ng Panginoon. At ikaw ay makakapagpahinga. Nakita niyo yung dalawang senaryo? So, hindi masamang magtrabaho, hindi masamang mapagod sa trabaho, hindi masamang mapagod sa school, sa alang mga ginagawa natin, pero baka mamaya hindi tayo nagpapahinga sa paanan ng Panginoon. Kaya tayo napapagod. Amen? Kaya pala ako napapagod. Kasi hindi ako nagpapahinga, hindi ako nagpe-pray na, hindi na ako nagbabasa ng Word of God, kaya pala ako napapagod. Tapos gawa ka ng gawa ng maraming mga bagay, kaya ka pala pagod na pagod. So, kinakailangan, si Maria, nakita niya, pinakamahalagang magpahinga sa Lord. Bakit po? Doon ka kumukuha uli ng lakas. Doon ka uli nakakasustain, doon ka nakakahigop ng lakas para magamit mo uli sa mga susunod. Kaya sabi ni Jesus Christ, ano sabi niya? Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Hindi aalisin ng Diyos ang magpahinga tayo. Amen? Okay? Lahat ng mga bagay na ginagawa natin sa mundo, kailangan po yan. Pero hindi yan ang mas mahalaga. Ang mas mahalaga po, makapagpahinga naman tayo. Amen po ba? Makakuha ng lakas
sa ating Panginoon. Kaya dapat natin sabihin natin sa katabi, uy, magpahinga ka. Kailangan mo yan. Amen po ba? God will sustain us. Kaya kung anong gagawin natin sa Panginoon, magagawa natin yon. Ano man ang pinapagawa sa iyo ng Diyos. Ano man ang pinapa-contribute sa iyo ng ating Panginoon. Ano man yung pinapaambag sa iyo ng ating Panginoon. You need spiritual energy para ma-execute mo yan, para mai-apply mo yan. Okay? At yan ay makukuha kapag nagpahinga ka sa presensya ng Panginoon. Amen? Tayo po lahat ay tumayo. Thank you, Jesus. Hallelujah.